ako ng pelikula, gusto ko bagay yung artista sa character na mabubuo. Hindi dun sa mauning artista bago mabubuo yung character. Feeling ko kailangan mabuo ko muna yung character na then dun ko may imagine kung sino yung fit. Parang gusto ko kasi lagi stick sa core kung sino yung tao yun. Kung komedyante, kailangan medyo may sense of humor talaga yung ilalagay mong artista, or kung drummer, kailangan drummer talaga. Mas naniniwala ako na kailangan believable. Hindi dun sa, kasi ang experience ko rin na minsan gaganap ako ng gitarista, hindi mo mag-gitara. So, dun pa lang yung nuances ng artista, wala. So, bubuhay ko muna yung concept, and andun pa sa first stage, and hopefully, next year. Ibig sabihin nito, kung gay yung character, gusto mo gay talaga yung lalabas. Hindi yung parang totoong manly, tapos gay. May ganun di ba? Na parang gusto nila ibang character para mas maging challenging dun sa character. Ganun ba yung parang ibig sabihin mo? Pwede, pero wala, mahirap. Mahirap yun. But ano naman parang, ako naman nag-i-hero naman ako. And, mahirap siya, pero kaya naman siguro, kaya naman hindi gay artista. Feeling ko pinakamahirap na kind of gay na ipoportray mo is yung closet. Kasi kailangan maramdaman mo yun nang hindi pinapakita. So, feeling ko dun sa type na yun yung pinakamahirap na. Pero yung loud, ayaw ko yun. Baka ako na lang din. Para tipid din. Pero kasi diba nagwaba ka ng concert, nag-direct ka ng concert, do you consider parang mag-direct ng mga musical? Yung itong concert ko, hindi siya musical, pero malaking factor yung music. Naniniwala ako na malaking factor sa isang pelikula ang soundtrack. Na mahirap sa atin yan kasi diba sasamahan ng kanta. Minsan sa isang pelikula, isang kanta lang yan. So yung concept ko paano ba to? Matinding pangarap kasi gusto ko malaking factor yung music. Yung bagay-bawal nagsero. Tapos dyan, yung sinabi mo, parang nabanggit mo kanina, ikaw na lang. Are you comfortable na ikaw yung actor, ikaw yung director? Hindi, joke lang yun. Hindi ko kaya. Kasi parang si Coco, di ba? Pero kaya mong gawin yun. Coco is really gifted, I must say. To work with Coco, iba. The energy, the passion, alam niya ang programa niya. Alam niya bawat karakter na nakapaligid sa kanya. Tipong, itong lead na ito, alam niya kung ano yung ibibigay. And, very special yun. And kakayanin ko naman din siguro yun, pero kanya kasi effortless. So, but I'm learning from him. Learning techniques and styles from Coco. Yung unang tanong pa lang na biro, gusto kong totohanin na tanong. Are you comfortable working with your exes? Nagawin sila, i-direct sila? I-direct. Well, working with them, yes, but... I-direct sila? Feeling ko I'm comfortable with that, but I'm not sure if my wife will be comfortable with that. Okay. And if she's not comfortable with that, I don't think I'll be comfortable with that. So tatanungin mo muna siya, parang gano'n. Hindi naman, but ang weird lang well, hindi ko naman siya na-imagine na gano'n. Well, ngayon, katrabaho ko naman si Bianca Manalo sa provincial. We're okay, we're friends. So, okay naman yun. Kung magkakatatapos lang, malapit na ipalabas yung pelikula ng Cargel, di ba? Pinag-uusapan natin dati na sana madirect mo sila or something. Ikaw ba, if given a chance, you want to work with them again in one? Or may konsepto ka na ba dun sa dalawa kung sakaling i-direct mo sila for another movie? Well, okay naman sila katrabaho. Actually, masarap makatrabaho ang kaibigan. Lalo na kung yung kaibigan mo naniniwala sa'yo. Kasi may concern din eh. Nandun na yung concern na pag sinabi mo tatrabaho, hindi nila. So, yun ang experience ko with Sam and Angelica working for a music video. Naniwala sila, tumalong sila. And that's why nag-work. Although may mga weird stuff lang na nangyayari, kaya syempre paghalikan parang mag-direct yung dalawang kaibigan mo, maghalikan kayo dyan. Yan, ganda! Sige pa, more! Tapos titignan ka lang, Angelica, ano to, porn? So, well, it's a light set. Yun yung gusto ko lang din when I work, even in concerts. I want light. I don't like shouting, cursing. Gusto ko lahat happy. Gusto ko magaan. Yung paligid, gusto ko good vibes lahat.
Last na lang, aside from Bianca Manalo, sino pa yung mga gusto mong makatrabaho na exes? Nakaloka. Trabaho, wala nang matatanong. Hindi naman exes namin. Exes package ba itong person? Sa gusto Mga greatest ex na lang. Wala naman, kahit sino naman. Kahit I'm okay sino. with my exes, I'm okay. Nung nag-load kami, napanood ko si Rachel Ann for Hamilton. And I'm just so proud dahil grabe yung na-achieve niya. And para sa akin, siguro nasa ibang level na rin na may mga pamilya na. Yes, oo, diba? Wala na yung naganda dyan yung ex ko na yung tao. Wala na ako sa ganung level. Now is over na lahat eh. So, basta nandun na ako dun sa okay tayo lang. Yan. Okay, thank you, Jen. Sige siya ngayon. Nandun din si Hart, so okay lang. Siya si Missy! Siya si Missy. Okay naman. Actually, ito a weird story, but when I was courting my wife now, we were, nasa set kami ni Hart, unitary seminar. And si Hart yung isa sa mga nag-push sa akin for leave. So talagang, kaya ako okay ako with my exes. Kasi talagang, si Hart at saka si Liv, they're good friends. So, talagang okay. I mean, walang problema sa Hart. Hindi na talaga ng issue yun. So possible na Jimmick the Reunion ang first movie project mo, if ever. Pwede. Okay. Going back dyan sa concert. Yun, Ay, good. ayun. So, in terms yung Sino next na mamalawa? Nandun pa rin. As a concert director, ano yung pinaka gusto mong tumatak sa bawat manonood mo na kapag John Prats ang nag-direct, ano yung gusto mong matandaan nila? For every concert na ginagawa mo. Actually, hindi ko siya naiisip. Ganda ng tanong na yun. Hindi ko siya naiisip. But so far, ako kasi, hindi ko alam kasi kung ginagawa ko siyang trademark or I don't know kasi ang gusto ko lang talaga lumabas. Whenever I direct a concert, gusto ko lang lumabas yung personality na nag-concert. Kasi feeling ko, that will separate this concert from my other concert. Kasi I'm handling a different artist. Hindi ko pwedeng ipilit na Eric Santos, mag-21-piece band ka rin kasi ang ganda ng ginawa ni Richard Boone. That is Richard Boone. Siya yun, big band. Bagay sa kanya yun. At siya, idea niya yun. So, yun yung nag-separate dun sa artist na yun. And basta ang gusto ko lang lagi na sa concert na i-direct ko, gusto ko lahat ng tao makilala kung sino yung artist. Kasi hindi sila kagaya ng mga artista na bukang-buka yung buhay namin. Talagang very open. Ang mga singers kasi, nakikita sila every Sunday sa ASAP, kakanta ng soundtrack, ang ganda ng boses, ang galing. Pero hindi nyo naman talaga kilala kung sino sila. Wala silang opportunity or platform to do that, except for the concert. Meron ka bang dream concert na parang yun yung napipicture mo sa mind na parang gusto mong ma-direct in the future? Sino yung mga artist na parang nakikita mo if ever? At paano yung concept nun? Ako isang artist ng pangarap ko. Lahat naman sila ngayon is, I never imagine na magtatrabaho. Hindi ako marunong kumanta. So hindi ko ma-imagine na ito yung career ko ngayon, na directing concerts. Wala akong tono, ang bawon-bawon ko lang ay yung years ko sa ASAP, yung experience ko, at siguro yung pagiging dancer ko. Yun lang ang bawon-bawon ko. Pero kung mag-dream, gusto ko si Justin Timberlake talaga. Although it's a dream, di ba? Pangarap yun. Pero siya talaga yung parang, siya yung nag-start kung bakit. Whenever I watch concerts of NSYNC before, and Justin Timberlake, umumiwalay siya sa NSYNC. When I watch BCD pa yun, di ba? A tsaka B. So pagka nanonood ako, parang doon nagsimula yung pangarap na ano meron na natutupad ngayon. But kung local, ang saya siguro mag-direct ng isang biggest music festival for OPM. Diba, like, sa dream na like, pupunta ang mga Pilipino sa Japan for the
festival, nagka-camping sila for 3 days, Woodstock, or EDM, or Wonder, something na mga ganyang festival. Ang sarap siguro na, isa sa mga pangarap ko na pinasok ko to is, bakit ang Koreano nakakapasok sa atin? Diba? Parang yung culture nila, K-pop din tayo, boom-boom, diba? Lahat. Gusto ko ganun din ang OPM kasi ating matalented singers. And to have that OPM 3 days kasama indie, mainstream artist, lahat sa isang music festival na camping style, yun yung isa sa mga pangarap ko for OPM. Na mabuhay talaga at mahalin ng bawat Pilipino. Kasi very ang feeling ko sa mga Pilipino, very westernized, K-pop. Kultura ng iba, sinusuportahan natin, pero yung atin, hirap tayo suportahan. And I think we should start loving our own. Kasi ang ganda ng pasong na ngayon. Moira, everyone, lahat ng millennials, fit na kay Moira. Kyla, ang galing-galing na R&B singer. Diba? Miss K, pag pinanood mo sa concert, hindi lang pagkanta pa lang kaya niya. At ang gawin niya, marunong siya sumayaw. Nakakatawa siya, kahit spills niya, ay gusto mo pakinggan. So I'm very special ang mga Pinoy. So I want to highlight those talents. After